Hindi naman magkamayaw sa pagtulak sa Kendra sa lalaki dahil hindi niya inaasahang agad siya nitong susunggaban. At isa pa sa iniisip niya, hindi nito naisara ang pinto at maaari silang makita ng kahit na sino mang dumaan sa tapat ng kwarto nila ni Ivan. Ivan! Napapangiwi na siya dahil mukhang wala talagang balak si Ivan na tantanan siya. Sir Ivan? Ma'am Kendra? Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang boss ni Mang Feli na papalapit sa kanilang kwarto. So sobrang kaba at takot na makita sila nito ay malakas niya itong nasipa dahilan para mahulog ito sa kama. Rinig niya ang daing nito pero hindi niya ito pinansin pa. Agad siyang tumayo at inayos ang sarili bago pa man makarating ang kasambahay sa tapat ng kwarto nila. Nay! Tugon niya at pilit na ngumiti. Kakain na po ba? Opo ma'am, pinapatawag na po kayo ni Sir Henry. Tugon nito. Sige po, susunod na lang po kami. Sagot niya rito bago tiningnan si Ivan na kay sama ng tingin sa kanya. Dinner muna tayo. Anya at hindi napigilang mapalunok. Bigla kasi siyang kinabahan sa tingin ng lalaki. Tumayo na ito at lumapit sa kanya. I was just planning to do you before midnight drops. But because of what you did, I guess I have to punish you a little longer. Nakakakilabot nitong bulong sabay marahang kagat sa dulo ng tenga niya. Napalunok na lang sa Kendra bago naunang lumabas at baka sunggaban pa siyang muli ni Ivan sa kanyang labi kapag nanatili pa siya roon. Nang makarating siya sa kusina ay agad siyang umupo at ilang sandali lang ay sumunod na sa kanya si Ivan na nakasuot lang ng puting roba. That's it. Sambit ng Lolo Henry nila. Tumango lamang si Kendra at nagsimula ng kumain pero halos maibugan niya ang kinakain nang maramdaman niyang isang palad ni Ivan na gumagapang sa hita niya. Mabilis siyang napatingin sa gawin nito at kumakain lang ito na para bang wala itong ginagawang kababalaghan. Marahan niyang inalis ang palad nito bago siya tumayo at nagkunwaring maghuhugas ng kamay. Pagkabalik niya ipasimple niyang inilayo ang upuan mula sa lalaki. At nang makakain siya ng matiwasay. Hon, can you give me a massage tonight? Medyo masakit ang balikat ko. Sambit sa kanya ni Ivan. Mamaya pagkatapos natin kumain. Dagdag pa nito. Napaawang ang bibig niya dahil mukhang sinusuguro nitong susunod siya agad dito pagkatapos nilang kumain. Okay. Napipilitan niyang pagsang-ayon dahil nanonood sa kanila si Lolo Henry. May oil pa namang natira doon. Tumango lang sa Ivan sa kanya bago ito nag-excuse dahil tapos na itong kumain. Pagkatapos ay nauna na itong bumalik sa kwarto nila. Napailing na lang siya dahil wala talaga siyang takas dito. Nang matapos siyang kumain ay hinintay na muna niyang matapos din si Lolo Henry bago siya nagpaalam na mauuna na siya. At bawat hakbang niya palapit sa kwarto nila ay palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya dahil sa magkahalong kaba at kasabikang nararamdaman. Kinakabahan man sa mga mangyayari, hindi naman niya maitatanggi na nakakaramdam din siya ng kasabikan lalo na't nasanay na ang katawan niya sa init ng lalaki. Pagkapasok pa lang niya sa kwarto nila ay napatili na siya sa gulat nang may humila sa kanya sabay sara ng pinto. At yun ay walang iba kundi si Ivan. Titig na titig sa kanya ang lalaki. Halos malunod siya sa kulay asul nitong mga mata. Now, you have no more excuse to delay it. Bulong na sambit sa kanya ng lalaki. Amoy na amoy niya ang mint sa bibig nito at akmang hahalikan na sana siya nito nang umiwas siya. Toothbrush muna ako. Anya at mabilis na lumusod sa ilalim ng braso nito. Dammit, Kendra! Sinasadya mo yata eh. Inis na bulalas nito bago pabagsak na umupo sa kama habang magkakrus ang mga braso. You're purposely delaying it. I'm not. Tanggi niya at mabilis na pumasok sa banyo para hindi makita ng lalaki ang pagsilay ng ngisi sa labi niya. Hindi niya kasi mapigilang matawa sa reaksyon ng lalaki para itong leyo na ilang araw nang hindi nakakakain ng karne. Pagkatapos niya mag-toothbrush ay lalabas na sana siya pero nagulat siya nang makita ang lalaki na nakatayo sa gilid ng pintuan habang may hawak ng wine glass na may lamang red wine. Wala na itong ibang suot bukod sa puting boxer shorts. Don? Tanong nito bago uminom ng alak. Yes. Tapid niyang sagot. Hindi man lang siya nakapagbigkas na kahit na isang salita dahil sinunggaban na siya ng halik ng lalaki. Agad niyang nalasahan ang alak na iniinom nito at imbis na magpumiglas ay kumapit na lang siya sa balikat nito dahil wala na rin naman ang saysay pa kung pipigilan pa niya ito. He will eventually have his way to her in the end. Inilingkis niya ang magkabilang braso sa leeg nito at hinayaan ang sarili na malunod sa mga halik nito.
Hinayaan niya ang lalaki na dalhin siya sa kama nang hindi pinuputol ang halika nila. Napahigpit pa ang kapit niya sa leeg nito nang maramdaman niya ang mas paglalim ng halika nila. Maya-maya pa ay dahan-dahan na siyang inihiga ni Ivan, dahilan para maputol ang halika nila. Nagkatitigan silang dalawa habang nakaawang ang mga bibig at nagtataas baba ang mga balikat dahil sa paghahabol ng hangin. "Are you ready?" Pabulong nitong tanong sa kanya bago muling uminom ng alak. I don't know." Alanganing tugon niya. "Then I'll make you." Sagot nito at muling uminom ng alak. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Kendra nang tuluyan siyang makahiga sa kama. 11:11 pa lang ng gabi pero pakiramdam niya'y puyat na siya. Pagod na pagod ang katawan niya dahil sa ginawa nila ni Ivan. And speaking of the horny devil, tulog na ito at dinig na niya ang paghilik nito. Hindi na ito nagbihis pa. He slept naked. Pinatuyo lang nito ang buhok at pagkatapos ay itinapon na ang sarili sa kama. Minuto lang ang diferensya ng pagkatuyo ng buhok nila. Ganoon kabilis nakatulog ang walang hiya. Hindi tuloy mapigilan ni Kendra ang mapairap dahil dapat ngayon siya itong humihilik sa ngayon dahil sa labis na pagod. Yet here she is, looking at Ivan's peaceful face. She's exhausted, yet her body doesn't want to sleep just yet. Magang isip niya ay ayaw siyang patulugin dahil sa mga bagay-bagay na naiisip niya habang pinagmamasdan ang mukha ng lalaki. Habang binabalikan ang mga bagay na nagawa nila na nangyari sa kanila. Ayaw niyang mag-assume pero hindi niya mapigilang mapaisip kung ano nga ba talaga sila. She wants to know their real score, but at the same time, she's afraid she might just get herself dismayed. At habang nakatitig siya sa payapang mukha ng lalaki ay dahan-dahan na siyang dinalaw ng antok. Hanggang sa tuluyang hilahin nito ang kanyang kamalayan sa isang madilim na lugar. She then found herself standing on the void. Wala siyang kahit na anong makita, marinig at maramdaman. Kahit katawan niya hindi niya maramdaman, maging ang boses niya hindi niya marinig. Hindi nga siya sigurado kung may lumalabas ba sa bibig niya. She feels like she's just a consciousness drifting through the void. Hanggang sa matapos ang ilang minuto ay nakakita siya ng liwanag. Dahan-dahan niya itong sinundan hanggang sa tuluyang mabalot ng nakakasilaw na liwanag ang madilim na paligid. Napapikit siya dahil sa tindi ng liwanag na tumatama sa mata niya. At sa pagmulat ng kanyang mga mata ay bumungad sa kanyang isang malawak na hardin ng mga puting rosas. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya roon pero natagpuan niya ang sarili na inaabot iyon. At nang makita niya ang kamay niya ay natigilan siya. Ilang beses pa siyang napakurap habang nakatingin doon. Her hands are way too small than the last time she remembers, as if they were hands of a kid. Dahil doon ay sinimulan niyang kapain ang mukha niya. Maliit din ito. Everything in her has shrunk. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari but amidst the confusion, she still found herself extending her hands to reach the white roses. At nang mahawakan na niya ito at mapitas, ay bigla siyang natigilang muli. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa pagtataka kundi dahil sa labis-labis na sakit na naramdaman niya sa ulo niya. She started screaming in pain, holding her head at hindi niya alam kung saan parte siya hahawak. Napaupo na lang siya sa lupa habang patuloy sa pagsigaw. Napapaiyak na siya sa labis na sakit ng ulo niya. Parang binibiyak, parang pinupukpok, parang paulit-ulit na sinasaksak ng matulis na bagay. Marin siyang napapikit at pilit na tinumbo kung saan nagmumula ang sakit na nadarama pero sa pagsara ng kanyang mga mata ay isang boses ang umalingaw-ngaw sa isip niya. "Kendra! Hey, Kendra!" Pamilyar ang boses na iyon kaya iminulat niya ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang nag-aalalang mukha ni Ivan. Inilibot pa niya ang paningin sa paligid para siguraduhin kung nasaan siya. She's in his room, on the bed, lying next to him. "Ano nangyari?" Tanong sa kanya ng lalaki. "You were screaming so hard as if you were in deep pain." Sambit nito. "Did you have a nightmare?" Sunod-sunod nitong sabi. Panaginip? Bulalas niya pero napahawak na lang siya sa pisngin niya nang maramdaman niyang may kung anong gumulong dito. Nang kapain niya ito ay mas lalo siyang nagtaka nang mapansing luha iyon and it's pouring non-stop. She's crying for no reason at all. "Bakit ako umiiyak?" "You probably had a nightmare."
Sagot sa kanya ni Ivan bago siya nito hinilang palapit dito at niyakap ng mahigpit. Don't worry, I'm here. I'll keep you safe so you can go back to your sleep now. Bulong nito sa kanya. At dahil hindi niya alam kung ano nangyayari ay pinili na lang niyang ipikit ang mga mata. Pero hindi pa rin siya mapakali dahil binabagabag pa rin siya ng nangyari sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang naging reaksyon ng katawan niya. Pakiramdam niya may mas malalim na dahilan kung bakit siya bigla na lang naluha ng ganoon. Pero kung meron nga, ano naman ito? Nakatitig lang ako ngayon sa blankong kisame. Hindi ko alam kung anong oras na. Basta nagising na lang ako na wala na si Ivan sa tabi ko at ang tanging sumalubong na lang sa akin ay ang isang tray ng pagkain at isang note na nagsasabing kainin ko ito as soon as magising ako. Pero halos kalahating oras na nang magising ako at hindi ko pa rin ito ginagalaw dahil wala akong gana. Pilit kong iniisip kung ano nga ba talaga nangyari sa akin kagabi. Kung bakit ganoon na lang ako kung umiyak. Yun ang unang beses na umiyak ako ng ganoon dahil lang sa isang panaginip. Napabuga na lang ako ng hangin dahil wala akong maisip na dahilan. Gusto ko na rin sanang bumangon pero hindi ko magawa-gawa dahil nananakit ang balakang at mga hita ko. At tila naubusan din ako ng lakas sa ginawa namin kagabi. It took me almost everything just to get up and lean on the headboard. Nang magawa ko iyon ay sinimulan ko ng kainin ang inihandang breakfast in bed ni Ivan. Doon ko lang din naisip na buksan ang cellphone ko para tingnan ng oras. At napamura na lang ako nang makita ko mag-alas 11 na pala ng umaga. Nakita ko rin may mga text na ipinadala sa akin sa Ivan. Good morning. Don't skip your meal. Kamusta ang pakiramdam mo? Text me as soon as you wake up. Napatitig ako sa screen ng cellphone ko at muli na namang napaisip kung ano nga ba talaga kami. Kung ano na ba talaga kami. Ilang araw na kasing ganito. Ilang araw nang nag-iba ang pakikitungo niya sa akin kaya hindi ko na mapigilang mapaisip. Ilang araw na ring hindi normal ang nararamdaman ko sa mga pagkakataong may ginagawa siya sa aking espesyal. Lalo na sa mga pagkakataong tinatrato niya ako ng matamis kahit na wala naman si Lolo Henry na kahit kaming dalawa lang. Ayoko mag-assume kaya gusto ko sana maging klaro ang lahat. Gusto ko malaman kung ano ba ang tingin niya sa akin, kung ano ba ang nararamdaman niya para sa akin. Pero kaakibat ng kagustuhang iyon ay nandoon din ang takot. Ang pangamba na baka may marinig akong hindi ko magugustuhan, na baka may marinig akong gigising sa akin na ako'y nag-iilusyon lang. Napabugan na lang ako ng hangin sabay pikit ng mga mata ko at sandal sa headboard ng kama. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayokong gumawa ng isang bagay na baka ikasira ng lahat. Kapag tinanong ko si Ivan at hindi ang inaasahang sagot ang makuha ko. Masisira ko ang usapan namin ni Lolo Henry. At kapag naman ang inaasahang sagot ko ang narinig ko, anong gagawin ko? Itutuloy ko ba gayong alam kong hindi rin naman kami magkakatuluyan? Either way, I am bound to lose him in the end. No, I am bound to disappear from his life after all of this. Dahil kahit saang angulo tingnan, napunta lang naman ako sa sitwasyong ito dahil sa isang kasunduan. Muli akong napabuga ng hangin nang maramdaman ko ang pagbigat ng pakiramdam ko at ang paninikip ng dibdib ko. Pero mabilis akong umiling para hindi na iyon pansinin pa. Walang mangyayari kapag pagtutuunan ko pa yun ng pansin. Para kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ko, ay nagdesisyon akong bumangon kahit na hirap ako. Kumapit ako sa pader para makapunta ako sa banyo at makaligo. At somehow, maibsan ang pananakit ng kalamnan ko matapos ang isang mahabang cold shower. Pagkatapos kong maligo at magbihis ay nagdesisyon akong bumaba at pahirapan na naman ang paghakbang sa hagdan. Mabuti na lang at walang nakakita sa akin na nahihirapang maglakad. Pagkababa ko sa sala ay wala doon si Lolo Henry. Kaya na makita ko si Becky ay tinanong ko kung nasaan ang matanda. Nasa garden po, ma'am. Tatawagin ko po ba? Mabilis akong umiling. Wag na, pupuntahan ko na lang. Tugon ko, tinintay muna na makaalis siya bago ako nagdesisyon na magtungo sa garden. Pagkarating ko roon ay nakita ko si Lolo na dinidiligan ng mga orchid at ang mga puting rosas sa kakalitaw pa lang na mga bulaklak. Oh, iha. Anya nang mapansin ako. You're up late. Itinigil niya ginagawa at nilapitan ako. Are you okay? You look pale. Pagod lang po siguro, Lo. Sagot ko sa kanya bago ako umupo sa kahoy na upuan dahil nanginginig na ang mga binti ko. Well, you should have gone here. Kung pagod ka, you should have stayed in your room. Sambit ito bago umupo sa katapat kong upuan. Umitila ako sa kanya bago ako humugot ng malalim na hininga para bumuelo. Lolo,
Panimula ko at naghintay ng ilang segundo bago ako nagpatuloy. Ano po bang indikasyon na tapos ng usapan natin? Na nagawa ko ng iniuutos niyo? Pagkatapos kong sabihin yun ay binaling ko sa ibaba ang tingin ko dahil hindi ko siya kayang tingnan sa mga mata niya. Bakit, Iya? Do you want this all to end? Tanong nito sa akin. Kalmado lang ang boss niya kaya hindi ko alam kung ano nga ba ang iniisip niya. Hindi naman po sa ganoon pero gusto ko lang pong malaman dahil baka masyado na ako matagal dito. Sagot ko sa kanya bago ko napakapit sa laylayan ng damit ko nang bumigat ang loob ko dahil sa sinabi ko. At isa pa po, para maibigay niyo na rin kay Ivan ang inaasam niyang mana. Hindi agad sumagot sa akin si Lolo. Ramdam ko ang titig niya kaya nag-angat ako ng tingin para kumpirmahin ito at nang makita kong nakatitig nga siya sa akin, ang asul niyang mga mata ay muli ako nag-iwas ng tingin. Is that really the reason, Iha? Yun lang ang tanong niya pero hindi ko magawang tumango o bigkasin man lang ang salitang oo. I found myself frozen and blank. There's more to it, am I right? Tanong niya. It took me a few seconds to raise my head and look at his face. Hinihintay niya ang sagot ko kaya marahan akong tumango. Opo. Sorry. You don't have to be sorry, Iha. Mabilis nitong sabi sa akin. Mamiti siya ng matamis sa akin bago inabot ang kamay ko at marahang pinisil. Whatever your reason is, I just want to tell you that it's fine. That you are free to have it. And that is valid. Hindi ko itatanong kung ano yung rason na iyan but you're free to tell me what is it. Anytime. Tumawala ako sa kanya dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko. Pero nang makita ko siyang tila naghihintay ng sagot mula sa akin, ay napaiwas na lang ako ng tingin sa bayo ko. I think Tatapat ko sa kanya. Bakit mo naman nasabi? Huminga ako ng malalim para kontrolin ang biglaang pagragasa ng emosyon sa sistema ko. Ramdam ko ang pag-iinit ng mukha ko dahil sa magkahalong hiya at pagkalito. Because I think I'm starting to like your apo. Wala ko nakuhang agarang sagot sa kanya. Lumipas sa mga segundo na tahimik lang siya kaya naglakas loob na akong tingnan siya. And what I saw caught me off guard. Matamis siyang nakangiti sa akin. Yun lang bang inaalala mo? Anya bago binitawan ang kamay ko. You see, I have been observing you for quite a while now, Iha. And I can tell that you're a good person. A proper lady. Dagdag niya bago ko muling nginitian. Too good for my apo pa nga eh. To be honest, hearing you confess your feelings made me happy. It assured me that you're just right for him. Mabilis akong umiling. Sorry po pero hindi po ako nararapat sa apo niyo. Magkaiba po ang buhay namin dalawa. Dahil mayaman siya at mahirap ka lang. Mabilis niyang sambit at isang tango lang ang iginanti ko. Iha, I don't mean to brag, but we're already rich. My apo has plenty of money and wealth already. Hindi na niya kailangan pa ng karagdagang yaman. What he needs right now is a person who can love him beyond his wealth. And I think you are that person. Hindi ko alam kung bakit bigla nalang humakdi ang magkabilang sulok ng mga mata ko, kasunod ng panunubig ng mga ito. Siguro nga po tama kayo na hindi niya kailangan ng yaman. Pero pasensya na po kayo dahil tingin ko hindi rin ako ang kailangan niya. Sambit ko at may kung anong tinik ang bumara sa lalamunan ko. There's no way he will like someone like me. Muling hinawakan ni Lolo ang kamay ko at marahan iyong pinisil. You can't say something unless you hear it directly from him. Makahulugan niyang sabi. Basta whatever happens, know that you have my support, that I approve you as my apo's lover. In fact, I'd be very happy to see you ending up with him because I know you are such a good person. Dagdag niya at ginawaran ako ng isang matamis na halik. It would be put me in so much ease to know that Ivan will be with someone like you. It would give me the assurance I need that he will be in a good place even when I am gone. Hindi ako nakasagot sa kanya. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Oo, masaya ako na malamang wala siyang kahit na anong tutol sa nararamdaman ko. Pero hindi nito naalis ang takot ko na baka ako lang ang nakakaramdam ng ganito. Na baka ako lang ang nag-iisip na meron ng namumuong espesyal na koneksyon sa pagitan namin ni Ivan.
Matapos ng pag-uusap namin ni Lola Henry ay nagpaalam na ako sa kanya na aakyat na akong pabalik sa kwarto para magpahinga. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko. Marahil dahil sa labis na pag-iisip ng mga bagay-bagay at dahil na rin siguro sa pagod at kakulangan sa tulog. Habang paakyat ako, ay ramdam ko na ang bigat ng pakiramdam ko at pabigat ito ng pabigat habang iniisip ko ng iniisip ang nararamdaman ko kay Ivan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko kung nagkataon mang malaman ko na ako lang pala itong nakakaramdam ng espesyal na koneksyon sa pagitan namin. Na ako lang pala itong nagbibigay ng kahulugan sa mga ginagawa at sinasabi niya sa akin. Napahigpit ang pagkakakapit ko sa railings ng hagdan. Ang bigat sa loob pero kailangan ko ring tanggapin ang posibilidad na iyon, lalo na't alam ko sa sarili ko na malaki ang posibilidad na ginagamit niya lang ako para makalimutan ang nakaraan niya. Or worse, para i-distract lang ang sarili niya at hindi niya maisip ang babaeng pinangakuan niya ng kasal. Mas lalong lumala ang bigat na nararamdaman ko. Kung ano-ano na lang ang naisip ko hanggang sa halos umikot na ang paningin ko dahil na rin sa bigat na nararamdaman ko. Pagkarating ko sa tapat ng kwarto ay halos hindi ko na maipihit ang doorknob dahil sa kawalan ko ng lakas. Pagkapasok ay agad akong napakapit sa kung anumang makakapitan ko dahil tuluyan ang nanginig ang mga binti ko, kasunod ng pagnipis ng hangin na pumapasok sa katawan ko. At dahil sa magkahalong pagod, puyat, bigat ng nararamdaman at overthinking, ay bigla na lang akong bumagsak sa sahig. Mabuti na lang nagawa ko pang kumapit sa kama pero agad din akong napabitaw kasunod ng unti-unting panlalabo ng paningin ko at ang dahan-dahang pagsakop ng dilim sa kamalayan ko hanggang sa tuluyan na akong nawala ng narinig at nararamdaman. Nagising ako dahil sa matinding sakit sa bato ko and that's when I found out I was still lying on the floor. Tiningnan ko ang oras sa cellphone ko at halos nakumpirmang halos 1 oras din akong walang malay. Agad akong tumayo at lumipat sa kama. Mabuti na lang talaga at walang nakakita sa akin kundi sigurado akong ako pa ang pagmumula ng panik ng lahat lalo na ni Lolo Henry. Pipikit na sana ako nang mag-ring ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen ay pangalan ni Ivan ang rumihistro. Nagdalawang isip akong sagutin ito pero in the end, wala akong nagawa kundi i-accept ang tawag niya. Hello? Finally! Bulalas niya matapos kong sumagot. Why aren't you responding to my text? Why aren't you picking up my calls? Pag-ulan niya sa akin ang tanong. Baka sa boses niya ang iritasyon. Hindi ko napansin. Pagsisinungaling ko. Nga pala, salamat sa breakfast in bed. Pag-iiba ko ng usapan. Well, none of that matters now. Kamusta ka? Tanong niya. I'm fine. Sagot ko bago marahang pumikit. Medyo inaantok lang ako. Siguro'y dala lang ng pagod. Dagdag ko. I see. Okay, you take a rest. Don't do anything. Just rest, okay? Sambit nito. Have you eaten lunch yet? Busog pa ako. Tinatamad kong sagot. Matutulog lang siguro ako. Narinig ko ang buntong hininga niya. Fine. Basta kapag nagugutom ka, just call the maids or call me directly. I will. Salamat. Sabi ko at agad na ibinaba ang tawag. Liban sa totoong pagod ako at gusto kong matulog ay ayoko rin muna siyang makausap ngayon. I need a break from him. From everything. Gusto kong huminga muna ako at bigyan ng panahon ng sarili kong magmuni-muni at isipin ang mga bagay-bagay. I have to sort out my feelings right away. I can't let it linger for too long or else it would still be me who will suffer the consequences in the end. Mabuti nang habang mas maaga pa ay maagapan ko na. At isa pa baka hindi talaga pagkagusto ang nararamdaman ko. This is the first time I have ever let someone make me feel things I didn't experience before. Ito ang unang beses na may isang lalaking malayang nakapagbibigay sa akin ng atensyon at ginagawa sa akin ng mga bagay na ngayon ko lang naranasan. Baka nalilito lang ako sa nararamdaman ko. Baka hindi ko talaga siya gusto. Kaya sobrang importante na bigyan ko ng panahon at oras ang sarili ko na ayusin ang lahat-lahat. Dahil baka pala normal lang ang mga bagay na ginagawa niya bukod sa mainit namin mga tagpo. Na baka liban doon ay wala nang iba pang kahulugan ang mga ginagawa niya. Naikuyom ko na lang ang kamay ko dahil muli na naman bumigat ang pakiramdam ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Kendra? Naibulong ko na lang sa hangin sabay talukbong ng kumot. I couldn't help but just let out a sigh.
Right after she dropped the call. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya lalo na't mukhang hindi siya okay base sa boss niya. I tried waking her up this morning so we could have breakfast together. Pero tulog mantika ito. Kaya naman pinalutuan ko na lang ito ng breakfast kay Nanay Feli. What's with the long face? Bungad sa akin ni Mike nang makabalik ako sa opisina. Lumabas kasi ako para lang matawagan si Kendra. Wala ka na dun. Sagot ko sa kanya bago ako umupo sa swivel chair at sumandal sa baybugan ng hangin. I think you should leave now, Mike. Stop polluting my air. Bad mo sa akin. Nakangusong sabi nito at alam kong inaasar lang niya ako. I'll stay here for a bit. Ayokong bumalik sa opisina ko. I'm terrified. Anya at nagkunwari pang nanginginig sa bayakap sa sarili. This is the only place where she couldn't follow me. Kaya let me stay here for a bit more. I'll pay you. Keep your money with you. Baka ikaw pang bayaran ko. Matigas kong sagot sa kanya. I'm richer than you, James Maxie. Nakangisi kong dagdag. Oo na. Huwag mong banggitin ang buong pangalan ko. Tugon nito sabay iling. So what's with the long face? You probably have something in your mind. I can tell. Siguradong sabi niya. We've been friends for years kaya kilala na kita. Nothing. Just company stuff. Pagsasinungalin ko pero pinanliitan lang niya ako ng mata. I know when you're lying and when you're not. Anya bago inilapit sa akin ang mukha. It's about relationship. Am I right? Ngumisi siya sa akin at itinaas baba ang kanyang dalawang kilay. You finally fell for Kendra. As if that would happen. Mabilis kong sagot pero natigilan din ako ng ilang segundo. You know, I have a promise to keep, Mike. Do you know that? Tumingin siya sa akin ng ilang segundo bago umiling. Ivan, I think it's really time for you to move on. I'm sorry to tell you this but I don't think Kay is coming back. Dahil kung mabalik talaga siya, she probably has done it already. You're probably together by now. Sambit niya sa akin. You can't even find her even after using all your resources. Hindi ako nakasagot. I just stared him before having out a sigh. Lumayas ka na nga lang. Sabi ko na lang sa kanya bago ako marahang huminga ng malalim. No, I'll stay here. Forget I said anything. Mabilis niyang sabi at agad na pumunta sa couch at doon humilata. Just pretend I'm not here. Napailing na lang ako sa kakulitan niya. Ilang sandali pa ay napatitig ako sa isang vase na puno ng puting rosas at napaisip. Is it really time for me to move on and forget about you, Kay? Pauwi na ako galing opisina. I couldn't stop checking at my phone since Kendra hasn't replied to my messages since earlier. Hindi niya rin sinasagot ang tawag ko. She probably have forgotten to check her phone again. It seems like wala siyang pakialam kung may mag-text man sa kanya o wala. Napailing na lang ako bago itinuon ng atensyon sa daan. Pagkarating ko sa mansyon ay agad kong hinanap si Kendra, but she has nowhere to be found. Si Lolo lang ang nakita ko sa may sala. Agad ako nagmano sa kanya pagkatapos ay nagtanong, Have you seen my wife, Lo? She is probably in her room. The last time I checked, she was sleeping soundly. Sagot nito bago ibinalik ang atensyon sa pinapanood. Bakit? Nothing. Tugon ko at mabilis na umakyat sa second floor at tinungo ang kwarto namin. At bago ako pumasok ay inihanda ko na kung paano ko siya sasermonan. Pero pagkapasok ko sa loob ay bumungad sa akin ang madilim na kwarto. Pagka-on ko ng ilaw ay nakita ko siyang nakahiga pa rin sa kama habang balot ng kumot ang katawan niya hanggang sa leeg. She looked like a cocoon. Inilagay ko ang office bag ko sa may couch sabay lapit sa kanya. Kendra? Tawag ko. I was waiting for her to open her eyes but she didn't. Kaya naman muli ko siyang tinawag sabay marahang tapik sa balikat niya. Hey. She just let out a soft groan and moved a little. Hey. Tawag ko muli sa kanya at tinapik ang pisngi niya pero bigla akong natigilan nang maramdaman kong hindi normal ang init ng pisngi niya. That's when I decided to touch her forehead and confirmed that she was burning. Agad akong kumuha ng thermometer and after a few moments, her temperature came out and it's beyond normal body temperature. Shit! Nilalagnat ka! Bulalas ko bago dali-dalim bumaba habang tinatawag ko ang pangalan ni Nanay Felia. What's with the shouting, iho? Inis na baling sa akin ni Lolo. Kendra's not feeling well. Sagot ko sa kanya. She's having a fever right now, and I need Nanay Fela to make her a soup.
Dagdag ko at muling tinawag ang kasambahay. She's what? Tumayo na rin si Lolo at lumapit sa akin. Phil's in the kitchen. She's making dinner. Okay. Aalis na sana ako nang pigilan niya ako. That explain why she looks pale earlier. Anya, should we call our doctor? Huwag muna, Lo. Maybe after this night. Tugon ko sa kalmadong tono pero sa kaloob-looban ko'y nag-aalala na rin ako. Nagtungo na ako sa kusina at nakitang may ginagawa pa si Nanay Feli. Daiki and Lala are also doing something kaya wala akong ibang choice kundi ako nila ang gumawa ng soup. I just had Nanay Feli supervise me while making it. Kapag pinakain mo siya, sir, siguraduhin mong nakasandal siya sa kama, ha? At siguraduhin mo rin na mainit-init pa ang sopas kapag pinakain mo sa kanya. Bilin sa akin ni Nanay Feli habang daladala ko ang tray na may lamang sambo ng soup, tubig at gamot. You made her soup? Tanong sa akin ni Lolo nang makadaan ako sa sala. Tanging tangulang na isagot ko sa kanya dahil nakatuon lang ang atensyon ko sa dinadaanan ko at baka matisod pa ako. Pagkarating ko sa kwarto, pinatay ko ang aircon sabay gising kay Kendra. Dahan-dahan niya iminulat ang mga mata at kunot noong napatingin sa akin. What are you doing? Halos pabulong nitong tugon. Taking care of you. Sagot ko, tinulungan siyang bumangon at sumandal sa kama. I made you a soup. Sabi ko bago agad na kinuha ang bowl at kutsara. I want you to eat. Kahit hindi mo na maubos basta may makain ka lang. Dagdag ko bago hinipan ang kutsara pagkatapos ay itinapat ko sa bibig niya. Open your mouth. Marahang sabi ko. Good. Pahabol ko't hindi napigilang mapangiti na makita siyang kinakain ang gawa ko. Masarap ba? Hindi. Mabilis niyang sagot kaya simbilis ding napawi ang ngiti ko. Matabang? Dagdag pa niya at tuluyan ako napasimangot.